Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Naku, grabe talaga ang mga predictions ng mga tao ngayon na posible daw mga kabibig. Maraming mga ICC judges at prosecutors na magre-resign na kasi natakot sila sa ginawa ni Trump sa ilang mga ICC judges at prosecutors na talagang blocked lahat sila, pati visa, pinakansela ni Trump. Hindi lang yung mga ICC judges and prosecutors, pati pamilya ng mga ICC judges and prosecutors nadali. Hindi na sila makapagtrabaho. Hindi na sila makapag-order ng food, pati taxi, pati mga Amazon, mga e-book, lahat. Pati mag-send ng pera sa Western Union, pa-convert ng kailang pera into dollars, hindi nila kayang gawin. So parang pinapanginig ni President Trump itong ICC at nako, sabi ni Trump ba, tingnan natin kung hanggang kailan ang kaya yung magtiis ICC. Pero ang tanong ng karamihan, paano pa rin yung ibang judges that can able to survive? Paano sila nakakuha ng pera? 'Di ba? Tumutulong ba ang the Netherlands sa ICC? Nako, huwag niyong pilitin. Kasi alam nyo, ang US pa rin ang pinaka-powerful ngayon. 'Di ba? Tingnan mo ang ICC judges, nanginginig na sa takot. Sumisigaw na ng hustisya daw. Hustisya, soberania, o sovereignty, ano ba to? Bakit nyo kami ginaganito? Oy, ask yourself kung bakit ganyan ang trato ni Trump sa inyo. Yan kabibig. Kaya yung iba ngayon, sabi ng iba na karma yan ng ICC, pero sabi naman ni Christina Conte, hindi yan karma. Hindi kinarma ang ICC judges. Hindi yan karma galing kay Duterte. Bakit? Kilala mo ba ang karma, Conte? Bakit nakikita mo ba na itong karma na ito galing kay Duterte, itong karma na ito galing kay Trump? Ang pag-analyze ng mga tao in general, and therefore they conclude na karma yan. Take note kabibig. Ano natin ha? At sabihin nyo man na ayaw nyo kay Pangulo Duterte, pero marami pa rin ang may paniniwala na inosente si Pangulo Duterte at marami pa rin ang nagpipray sa Panginoon na sana makalabas siya sa bilangguan. At I'm sure naman, hinay-hinay itong pinapakinggan. Pero sabi sa hula-hula, meron daw mga tao na nasa likod na kung saan, nasa likod ba, na kung saan hinay-hinay na sinisigretong tinutulungan si Pangulo Duterte. Oo, kabibig. Yun, nakakakilig naman yung mga chika-chika mga kabibig. Ako nga, kinikilig ako. Pero sabi ng iba, baka ang Russia at America yan. We don't know mga kabibig, di ba? So ito yung pinag-uusapan natin. So makinig tayo sa debatihan at kuro-kuro ng ating mga favorite na mga anchors sa sa Net25 channel. Yes, na mga galing lang magbigay ng ng mga kuro-kuro. Makinig tayo kabibig. Isingit ko lang dyan isang importanteng balita ito dyan ha? Paano yan? Itong tungkol sa mga problemang kinakaharap ngayon ng International Criminal Court. Yes, ICC. Problema talaga Pwede yan. mo sabihin, buti nga sa kanila. Huwag naman. Buti nga sa kanila. Naku po. Ang latest na mga problema nila, ang dami nagwi-withdraw miyembro. Member state. Di ba ang pinakahuli daw, Venezuela? Venezuela. Pero sa taong ito, alam mo ba kung aling-aling mga bansa na ang nag-withdraw? Bukod dyan sa Venezuela na nitong nakaraang linggo ata ay bumoto, nagbotohan yung mga mababatas nila at ang boto nila ay kumalas na sa ICC, International Criminal Court. Ganon. Agoy. Bukod dyan, nako, itong mga bansang ito, yung iba dito hindi natin masyadong kilalang bansa
bansang Mali. Mali. Ay, Ayan, ako ha? Mali, yes. Oo, ang Meron nanonood dyan. wala, hindi ito sa San Mateo, ha? Mali. Yung MLY yun, MALY, Mali. Hindi, ito pala, yung 4 na bansa ito dyan na kumalas. Kung ganun. tawagin Sahel DAC. Isang bloke sila, ha? Ano yan, South Africa yan, di ba? Oo. South Africa nga ito, Mali, Burkina Faso, at Niger. Jointly announced their withdrawal from the ICC in September 2025. Dami na pala. Kasi, ang sabi ng mga bansang ito, bias ang ICC. Dahil yung kanilang mga leader doon, ang leader nila sa mga bansa na ito, mga military, ay inaakusahan ng ICC ng neo-colonialism. Ayun. So parang kinakasuhan rin ng ICC. Ang Hungary, nag-announce din ng withdrawal noon pang June 2025 at mag-take effect June 2026. Nako. Di sa kabuan na yun, bansa na lang kasapi ng dyan. Pabawas. Rome statute na ito. Oo. Pati mga malalaking bansa, di ba, nag-aalis na rin dyan Ito ang problema ngayon. Bukod sa mga pag-aalisa ng mga miyembro, ito ang masaklap. Ano yan? Ano nangyari sa kanila? Nako, ito pong in-announce na sanction ni US President Donald Trump sa ICC ay nararamdaman na ng mga ICC judges. Nako po. Sa isang panayam, sa isang judge, ano pangalan nito? Wala na raw silang 13 pa. Ito si Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza. Si Carranza. Si Carranza, di ba? Attorney sa atin yan? Si Attorney Carranza? Hindi, taga Peru ito. Peru. Yan yata. Siya. Yan, nasa picture. Carranza. Nasa video. Ano pangalan yan? Luz del Carmen. Di ba si Carranza yun ang nagbasa na unanimously hindi nila ibibigay ang interim release ka tatitigong dahil Carranza na karma ka na dahil. Carranza. Si Judge Luz Ibanez Carranza. Oo. Alam mo ba ang kanyang problema ngayon? Ano sabi niya? Yung kanyang mga hindi siya maka-order sa online platform. Ayun ang sinasabi ko sa Sabi inyo. niya, ako order pa meron mga parcel. Kaya pala walang dumadating na parcel sa akin. Ay sinuspindi yung mga credit card ko. So part ng sanctions yun sa kanila. Basta nasa kapangyarihan o nasa power ka, jurisdiction ka ng American government, halimbawa, bangko ka. Oo. Ang opisina mo meron sa European Union, di ba? Sa Europe, kanila, di ba? Europe, tapos meron pa sa Amerika. Oo. Siya sabihan ka nung lahat ng ito yung mga pangalan ng judges, pag tanggalin nyo ito, i-freeze nyo ang kanilang mga bank account. So wala silang mga transactions ngayon, part ng sanctions sa kanila yun? Oo. Kaya pala sabi ko, wala silang 13 months. Wala. At hindi sila makapag-travel kung saan-saan. Yan. Hindi sila makaalis. Yan ang sinasabi ko sa Pati inyo yung mga ngayon. negosyong sumusuporta sa ICC. Kasi nga tinigil na di ba? Binabalaan ni Trump yung mga Oo. nagbibigay ng suporta sa kanila Lalo na ngayon at ipinipilit kasi nila dyan na aarestuhin nila si Benjamin Netanyahu ng Israel. ng Israel. Nako. Lalong nag-iingit ngayon si Trump. May panibagong banta sa kanila. Oho. Bukod dyan ngayon pala ay ramdam na nila yung sanction na yon. Hindi lang sila, pati kamag-anak nila dyan. Ganon, pati yung mga apelido Carranza. Ibanez. Nararamdaman kasi siyempre, halimbawa, sa isang bank account, magkakasama kayo doon, nandun yung pangalan mo, damay ka. Pati yung kamag-anak yan, hindi kayo maka-withdraw. Hindi, maka-withdraw. Ako po. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yes. Akala nyo kasi kayo lang ang makapangyarihan. Ito pa yung pinakahuli, di ba? Ito yung kay Meron Trump. pa. Yung kay Vladimir Putin. Yung sa Russia naman yan. Yung hindi lang para arrest warrant ang ibinigay doon dyan, sentensya na. Ano sentensya? Sinentensyahan ng Moscow court
ang ICC prosecutor na si Karim Khan Nako yan, matindi ang karim ka na yan. at ang 8 pang ICC judges na makulong ng 15 taon. Nako, sila pa ang ikukulong ngayon. 15 years kasi pinapakulong nila si Vladimir Putin eh. Oo. Eh sabi niya ng Russia, teka, anong kapangyarihan nyo para ipakulong ang presidente namin? Nag-hearing ngayon sa Moscow. Oo. Ayun. Hearing in absentia. In absentia. May kaso sila ngayon sa Moscow. Ngayon, Jen, hindi sila makatravel sa mga bansa na malamang may Russian authority. Nako, halos magkakatabi ang mga yan, Ayun di ba? nga, oo. Diba? Hindi mo kasi alam. Halimbawa, Jen, ito, bibigyan na example. Sige. Si Pangulong Duterte. Yan, nakakulong nga sa kanila, di ba? Wala namang pulis dito ang ICC, di ba? Wala. Kaya nga nag-coordinate sila doon sa Interpol eh. Biglang dinampot, sinakay ng aeroplano. Oo. May question ba sa Pilipinas? Wala na ngayon, ando na eh. Ibig sabihin, mga ibang bansa, may question ba? Wala kung May mapasyon gobyerno bang nagsasabing, ba't yung ginanyan? Hindi. Oo. Therefore, pag inaresto ng Russian ang mga ICC judges, kahit sa Netherlands, biglang dinampot. Oo. Sinakay ng aeroplano. Oo. Dinala sa Russia, doon ikinulong. Oo. Anong questionin natin doon? Korte rin nila yung nagpapasya doon, di ba? Oo nga, no. Hindi ba? Lalo ngayon, kasi sa kanila, landlock lang yan, tatawid ka lang ng border. Sakay ka lang sa motorsiklo, di ba? Oo. Oo. Yan ang Oo nga. problema ngayon ng ICC. Nako. Matindi yung impact ngayon ng pangyayaring ito, Jen. Hindi, ramdam nila ngayon ang pangyayari dyan. Ramdam nila. Magiging pressure kaya ito? Ano kaya magiging epekto nito sa kaso ni Pangulong Digong? Tsak, merong epekto yan. Meron. Hindi, Diba? hindi maring wala. Oo. Lalo't lalo na at yung prosecutor nila, yung Karim Khan na Yan, totoo yan. suspendido ngayon. Oo, may dahil kaso yan, di ba? Meron siyang sexual misconduct Yan. na kaso. Oo. Ito po ay dininig na ng United Nations. Ang nagdinig dito isang UN-led investigation team. Oo. Meron na raw pong findings pero hindi nilalabas, confidential pa. Nako. Oo. In time pala, pwede rin damputin yan. Pag sinabing, na-receive ko yung text eh. Oo, pwede. Ano ba sasabihin? Kinopya lang namin yung Pilipinas eh. Oo. Oo. Ganun din ang ginawa yun sa kanila eh. Oo. Group Ay, effort to. Paano ko sinabihan ng General Torre? Oo. Arrestuin mo si... Iko-commission ka ng United Nations. Okay, iko-commission ka ng Russia. Arrestuin mo si Judge ganito. Naku po. Ikaw ang i-hire namin sapagkat magaling ka gumamit ng mga ng mga telepono bilang arrest warrant. Yan, Ang daming problema. Ayan. Oo, ng ICC. Yari kayo ngayon. Kaya ngayon ay hindi natin alam kung ano mangyayari. Tapos, ang problema pa ng ICC, mukhang wala nang nagko-comply sa kanila ng mga member. Wala na. Example, yan ha, Vladimir Putin. Talaga? Last year, bumisita ng Mongolia. Okay. Ang Mongolia ay miyembro ng ICC. Okay. Si Putin may arrest warrant. Dapat, kumbaga, inaresto nila. Arrest nila, dadalhin sa dahig. Hindi kumibo ang Mongolia. Hindi kumibo. Ang sabi ng ICC, teka muna, may findings ang ICC non-compliance. Non-compliance ang Cambodia. Ang Mongolia. Hindi sumunod. Hindi nila inaresto si Putin. Siguro sabi ng Mongolia, sige nga, kayo nga umaresto. Baka pag inaresto namin ito, maging pulbos ang Mongolia. Totoo. Ayan ang problema ngayon ng ICC. No, isang araw, nanonood ako sa YouTube. Oo. Alam mo bang ang Russia pala isa sa may pinaka-dangerous security? May mga pinakamagagalit, pinakamapanganib na mga security. Kung ako man ang taga-Mongolia, pag inaresto ko yun eh. Di ba? Buti sana kung panahon pa ni Kublai Khan. Yun na nga. Di ba? Hindi na, tapos na sila dun eh. Yun na. Sa era ng mga mandirigma Oo. sila'y mababait na sa Mongolia. Totoo. Ano ang problema ngayon, Jen? Mongolia tayo. Empire, Mongolian Empire. Oo. Eto ang problema. May, di ba, may kine-question na jurisdiction. Yung Pilipinas, yung ang kampo ng Pangulong Duterte. Yes. Ngayon, hindi makapag-desisyon ngayon ang appeals chamber ng ICC. Nagbigay pa sila ng dagdag na
panahon para magpaliwanag ang magkaabilang panig Uy! kung ano ang kanilang masasabi dun sa question ng jurisdiction. Yan na. Kasi di ba ang question dito, Oo. ipinail nyo yung kaso, wala nang, hindi na kami miyembro ng Correct, ICC. correct. May technicality problem nga yan. Totoo ka. Kasi sabi nila, ang effectivity niya dapat yan. Kung nag-resign ka yan, 1 year after. Ilagpas na rin ng 1 taon. O, ilagpas na lang isang taon. Diba? Tsaka nyo, pinagana yung kaso, Oo. hindi, tsaka nyo na-file. Ibig sabihin, hindi nyo na kami miyembro. Oo. Ayun ang magiging problema nila. January 16 ang deadline ng pagpapile nung komento dito. Ha? Ako, nangagamba dyan, Nelson, baka sa mga susunod na taon, pati mga judges na yan, mag-resign na sa ICC yan. Oo, Pare. Kasi kung hindi ka na makasweldo, ba't ka pa, di ba? Oo. sahod. Ang problema nito dyan, halimbawa lang ha, Oo. kasi ang sinasabi lang ngayon ni Trump, puti yung Netanyahu Yan, oo. Tsaka yung sa Israel Oo. baka biglang masabi niya, pati Duterte. Kasi my friend Duterte, di ba? My friend Duterte. Oh, sabi naman ng Vladimir Putin, my friend Nako. Rodrigo. Oo. Ay, ano mangyayari ngayon? Oh, Ayan ang magiging problema natin. di kayo tinawagan yung digong, pare, tulungan nyo nga ako. Masyado akong ginigipit yung mga, di ba? Siguro nga, no? Baka walang telepono lang dun Totoo. Pero baka pagka tumawag si Digong kay Putin, kahit kay Putin lang no? Totoo. Ay, ang laki ng impluensya ng mga yan. Lalo kung sabi, kahit mo ng American, di ba? Ang US. Oo. Oh. Halimbawa, i-raid nila yung ICC. Pag-aarestuhin yung mga nandun. Oh. Sasabihin nila, hindi, may court order. Ay, lalo pa, halimbawa yung Russia, no? Russia. Ano yung magaling na ano ng Russia? Yung MGB ba yun? Yung Ah. counterpart nung, di ba yung kanilang intelligence na, tama, MGB. Oo. Nako. Di ba yung CIA? Oh, isa Amerika yun. KGB. KGB pala. Oo, yung kung gabi, babae. So yun, kabibig, narinig natin ang pag-uusap ng dalawang respected anchors ng Saganang Mamayan. So may mga kuro-kuro at opinion din sila, pero grabe, no? Talagang ngayon naramdaman yung kabibig parang kinakabahan na ang mga ICC judges. Kaya may chika-chika na yung ibang mga ICC judges ay magre-resign na. Nako, huwag kayong mag-resign. Huwag kayong mag-resign. Oo. Huwag. Hintayin nyo na magkaroon pa another sanction, another kaso para sa inyo at makulong kayo. Oo. Pinaparamdam ng Diyos kung ano yung pinaparamdam nyo kay Pangulong Duterte at doble, triple pa ang kinarma nyo. Di ba? Kay Pangulong Duterte, pinakulong nyo sa ICC detention cell. Sa inyo, block ang lahat ng accounts nyo, pati pamilya nyo, pati mga anak nyo, apektado, mga visa nila kanselado, tingnan nyo. Grabe yung epekto. Diba? So, grabe pala ang karma. Yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.